Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na kagigising lang. Syempre nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa uh, new subscribers, maraming salamat po. At para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay magsisilbi pong gabay sa inyo sa araw-araw, lalong-lalo na po sa mga nakaka-experience po no, ng mga kababalaghan. Okay? Sa mga makaka-resonate po nitong ating reading na ito, please, at kung hindi po kayo nakaka-subscribe at napadaan po to sa wall ninyo at feel po ninyo na parang connected po kayo dito, please do click the subscribe button, like and share, and click the notification bell para po update kayo sa ating reading. Okay? So, for some of you, since may bumaba pong isang card from here, from this deck, no, is in pain po ngayon, ano, or meron pong nararamdaman. Pero kasi po ang gusto ko pong i-vision ngayon, ang i-reading ngayon is about my vision. Okay, so there's somebody na talagang galit na galit, nagpuputak, dinuduro pa, nanduduro pa siya. Actually, it's a girl. And still, the evil eyes is there. No? Hindi naman pumawala yan sa amin ng mga manggagamot. No? Na may mga sumusulpot sa vision ko ng mga red eyes, ganyan. But then, pagka ganun po at binanatan ko na rin po ng dasal, no? Which is Ama namin na bagay na umarito walhati sa Ama, is nawawala din naman po, no? So, ano lang po yan eh. Kung sila nandadarag, mas madarag sila sa akin. Mga ganon. Okay? So, now is, tingnan po natin kung ano po ang message na no? Pero parang gusto kong gamitin yung oracle. Wait na. Kasi about third eye, or about the vision, dito po ako nag-base. No? Then, susundutan po natin ng mga oracle cards. Tagal ko din na nakapag-reading, almost parang pang 4 days na ata ngayon. Nakita ko na lang dun sa sa YouTube studio na 3 days ago, parang na-alarma ako dun. Sabi ko baka mamaya akala nyo wala na ang Angel Whisper. Wala na ata si Angel Whisper, hindi na nagre-reading. Busy lang po tayo sa gamutan. No? Busy lang po. Sa mga gusto po magpagamot, online man po yan o walk-in, no? By appointment po tayo. Okay? Especially po pagka malalayo. Sa mga gusto pong magpa-consult, especially po sa marriage, ginaganap ko na rin po yan. So, or sa pagsasama ninyo, no, kung talagang gusto nyo pong magkaayos kayo, then kailangan po, kayo pong dalawa or mag-asawa, as a couple, kailangan ko pong makita kayo and makausap ng harapan. Okay? So, nagbibigay po ako ng time at least 2 hours for that consultation. So, ano lang po kayo, pa-appointment na lang po kayo, no? Okay, so, let's start. Dami pong cards, yes. So, kung ano man dyan. Okay, so, mahal na Diyos Ama sa Langit, mahal na Kristo, mahal na Birheng Maria, Mara Santo Niño, kami po inyong pasbasan ngayong oras na ito, kami po inyong paundakan, kami po inyong samahan sa pagre-reading na ito, nang malaman ko po kung ano po ang mensahe ng gagalaitin na babae niyo sa vision na pinagalob niyo po sa akin. Nais ko po malaman kung ano po ba ang plano niya at ano po ba ang mga nais niya. At ako po ay nananalangin po na kami bigyan niyo po ng kaligtasan, ilayo po sa ng kapamakan, isirasya sa kuna, kalamidad, at naman tukso. At bigyan po ng kagalingan natin may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, again, humihingi po ako ng pasensya sa inyo sa mga nag-aabang po talaga ng mga reading, no? Let's see. Ano po ang mensahe. So, ito po is, hatiin natin sa dalawa. Okay. So, tingnan po natin. Tabi po muna natin itong isa. Okay, so ano ba ang bakit gigil na gigil to? No? Ano ba ang meron sa'yo ngayon? At bakit ito'y gigil ng gigil? No? Bakit nanduduro siya? Galit ang kanyang bubunganga habang sasalita, no? Pero it's wala siyang voice, no? But makikita mo dun sa vision
is yung galit. Galit at may kasamang ganon. May pag ganon siya, kaaliw. No? So, pero hindi lang siya nag-iisa ha. Actually, marami po nagpakita na mga nilalang, no, doon. So, let's see kung ano ba yan at sino ba yan. No? Pero ito po is medyo may kaidaran na po. Pinakita sa, kasi nagba-backfire na. That's why. And, ito ay actually isang reading to. Kasi pag na bumagsak po, dalawa, tatlo, I consider that as one. Okay, so, ito is, yung mga karamdaman po na nararamdaman nyo, especially po to sa mga kinulam, ginayuma ka man, kung ano mga spiritual attack ang binibigay sa inyo, yan po ay nagba-backfire na po. And, alam nyo na po kung kanino nanggaling ang mga ito. No? So, maybe there's some signs, or maybe there's some, parang mga paramdam, maybe pinakita sa inyo sa panaginip nyo, or maybe meron kayong mga ginawang ways para ma-detect or malaman ninyo kung sino itong taong to specifically. Okay? So, marami pong pamamaraan eh. No? So, natutuwa po ako doon sa mga clients ko, especially po doon sa mga nagpaparitual sa akin, na nagpapabaklas ng mga kulam, connections, or energy sa mga past persons nila, na sila po mismo nakaka-discover, no, na sila. Bakit? Kasi po andito po yung tinuturuan ko rin naman po sila kung paano yung mga pamamaraan. At andito po yung talagang connected po sila ngayon sa Panginoon. So hindi po ito laro-laro. Hindi po ito basta-basta na para malaman po nila o para magbintang sila. Hindi. Kasi they are talagang religiously nagsisimba. Bukod po sa pagsisimba, andito po yung nagro-rosaryo. At bukod po doon, meron po sila like mga psalm na dinadasal and listening sa mga sa mga prayers, no? And rosary, mga ganyan. So, andito po yung tamang pamamaraan ng pagtawag nila sa Panginoon. Kaya sa Panginoon din is tama din for sure, no? 100% na binibigyan din sila ng tamang mensahe or guidance para sa araw-araw. And now, andito po, no, ngayon, na since kayo po, no, kanina nga po, sabi sa inyo, dito sa card na to, na binabalasa ko is, may bumagsak po na card na torture. Okay, so, yung mga pagto-torture po sa inyo, physically, spiritually, mentally, emotionally, lahat po yan, backfired. And, yun nga, na-expose na yung mga sakit ninyo is hindi po yan physical. Okay, those are spiritual attacks. So, always be sensitive daw, sabi ng card, no? Sabi ng mga ating mga spirits, sabi ng ating Holy Spirits or ng guides, no, na you need to be sensitive. No, kailangan mo pa rin parang kailangan mo pa rin maging observant. Kailangan mo pa rin pakiramdaman ng sarili mo. No, kasi for sure, kung yan is nagba-backfire, ibig sabihin, may nararamdaman ka pa rin konti, no? Pero hindi na yung nagla-last for how many minutes, no, or parang paulit-ulit, no, ng mga siguro mga 10 times, 9 times, 7 times ng sa buong araw. Kasi nga nagba-backfire na siya. So, again, ang backfire po, halimbawa po kayo po inatake, halimbawa po sumakit ang ulo nyo, sumundot, pag yan po idiniin, no, at idiniin pa ulit, sa kanila na po yun. Okay? So, makakaramdam po kayo ng konti, no, pero especially po kung kayo po may mga medalyon, no, may mga medalyon po kayo, yan po is nang babaklas po talaga yan, no? Nakakapagpasabog po yan ng mga kapangyarihan or atake sa inyo ng mga mangko na yan. Yan po is pagka nabaklas po yan at naramdaman po nila na kayo, especially po pag umiinit yan, meaning po talaga may atake po yan at gumagana po ang medalyon nyo para siya po ang mag-shield, siya po ang magbalik ng sakit na yan sa tao. No, so kung mapapansin po ninyo, umiinit po yan. Iba po talagang sobrang init. Iba naman po is just parang warm lang. Pagka mga ganun po, sila po yung kumikilos para kayo hindi pasukin. Kaya nga po, mas maganda po talaga, as much as possible, huwag nyo na pong hubarin yan. No? Okay, so cheer up. No? Kasi nga nagba-backfire na and dito na tayo, nasa expose na tayo. So, na-reveal na yan. So, cheer up. Okay? Be happy na. No? Pero syempre mas maganda pa rin, hindi porke ganyan po na nalalaman nyo na po, no, na okay na kayo, na parang backfire na po, is mag-stop na po kayo ng pagdarasal.
mas maging grateful po kayo, mas maging thankful po kayo kasi dinidinig na po, no, ng Panginoon, no, or ng mga guides nyo na rin, no, ang mga nangyayari sa inyo. Okay? So we have the financial crisis. Even the financial crisis, nagba-backfire na rin po, no. So, kung kayo po ay dinasalan niyan, no, kung kayo po is isinumpa niyan, no, o ginawa ng ritual para kayo bumagsak, malugi, maganyan, lahat po yan bumabalik na sa kanya. Kaya galit na galit siya. No, kaya siya galit na galit. Galit na galit. Okay, so God chose you eh. No, God chose you. Kaya po talagang kailangan mag-copycat, God chose you, kaya kailangan talaga mag-backfire lahat yan. Kaya po, kumbaga, hindi po pwedeng talagang kantiin, no? Hindi po pwedeng galawin, no? Ang mga anak or child of God, hindi po pwede. Kayo pong mga earth angel, kayo pong mga anak ng Diyos, hindi po pwede talagang galawin, no? So, siguro for the meantime, talagang you need to experience or to feel, no, yung mga ganong attacks, no? Just to, parang, ano niyo po yun, that's part of test, no? Na if ever na maka-experience kayo ng mga ganitong attacks is, ano po bang gagawin ninyo? Ku-questionin niyo ba ang Panginoon o hihingi po kayo ng tulong? Nagagalit po ba kayo sa Panginoon o iiyak niyo yan para sa inyong kagalingan? May mga ganon po yan. Okay? God chose you. So even your marriage, no, or even yung kasal ninyo or pagsasama ninyo as a couple, no, isa dito po yung isa rin po to sa mga inatake nila. And now you are happily married, okay na po kayo, okay na po lahat, smooth na. Ito po is ano to ha, to be specific po tayo, hindi po to sa mga nag-live-in. Okay? Ito po is para po sa mga kasal na talaga. Okay? Sa mga kasal na naka-experience po ng pagkawasak ng pamilya, magba-backfire po lahat ng mga ginawa sa inyo na ang cause is gayuma. Na magkaroon po kayo ng distant relationship, magkaroon kayo ng separation to the point or worst is yung inalukan na kayo ng annulment or divorce. No, kung kabawa kayo na sa ibang bansa. Kasi dito sa Pinas, wala naman po divorce. So, malamang sa malamang po for some of you, isa dito po yung parang gusto rin magkaroon ng legal separation, ganon. But now, isa dito na po yung parang nararamdaman nyo po, no, unti-unti, bumabalik na po sa inyo yung person ninyo o yung asawa ninyo. And, huwag na po tayo magpakipot, no? Let's give them a chance, give him a chance, give her a chance to prove herself or himself na may pagbabago, no? And magtulungan kayo, especially po kung may mga anak kayo na maliliit pa, no, na ang hirap intindihin sa side ng mga bata, ba't kayo naghiwalay, no? Dahil ba sa kakatihan, no? Dahil ba sa kakulangan, dahil ba sa pagkukulang, dahil ba sa lack of attention? At pag-uusapan po yan. Hindi po dapat yan ibinabaling po sa iba, especially po naghahanap kayo sa iba, no? Ito po explain ko lang po, no? Para po sa mga, para magkaroon po kayo ng tanong ganito, kahit po wala pong spiritual attacks, kahit wala pong gayuma, wala pong love spell, kung gusto niyo po ng ganito at meron kayo po mga problema like yun nga, may hindi po pagkakaunawaan like sa mga attentions, financial, ganun, pag-usapan niyo po, no? And to the point na kung talaga tinetreasure nyo po or talagang gusto nyo po manatiling buo ang pamilya, yung sacrifice po talaga is nandyan. Sige na, sabihin na natin yung word na martyr, no? But you know, if andito po yung pagiging martyr ninyo and pagsasakripisyo nyo is kasama nyo naman po ang Panginoon, magiging smooth po yan. And one time, no, is talagang, and isama nyo rin po sa prayers tong mga person ninyo na magbago, ganto ganyan, no, and do it religiously, no, nagaling talaga sa puso ninyo, then magiging maayos po ang lahat, no. And we have the copycat here also, no. So for some of you here is talaga pong lahat po ng mga moves ninyo ginaya nito. Nag-attempt po to na kung ano ang meron kayo, maybe nagtayo ng business, nag-work sa ganito na same as yours, no, or maybe kung physically naman andito naman yung kung nagpa-straight ka ng buhok, nagpa-straight din ng buhok to, no? Gumamit ka ng ganitong skincare, gamit din siya ng ganito. Talagang pilit inalam, no? Nagpa-nail polish ka, ganun din ang ginawa niya, no? So may mga ganon, no? So they want na kung ano ka ay ganun din siya. Kung anong meron ka, meron din siya. Pero lahat po yan ng mga ganyan kasi
hindi po naglalast yan. Parang pagbibigyan ka. Kasi kung halimbawa hindi naman nila afford, no? Kung halimbawa ikaw is talaga nandiyo sa kalagayan na maayos ang estado na pamumuhay, then all of a sudden bigla kang binigyan ng ganito. At hinigop nila to. Yung kaya ka nagkaroon ng financial crisis because of them. No, that's why nag-backfire yan. So, andito po yun sila ngayon na makaka-experience niyan. Okay? So, syempre, pagka kinapikat ka or kinaya ka nila, is andito po yung kailangan nilang bumili ng ganito, ganyan. Yes, nakabili sila. Bakit? Kasi nga po nahigop nila yung energy nyo na lots of blessings sa meron na dumarating sa inyo. And now is andito yung ikaw ngayon nagsasuffer. No? Nung ikaw na nagsuffer, now it's time for them to arriba. No? Sila ngayon ang kumakana. No? But again, no? Lahat po ng mga nakalatag dito, kaya sila nanggagalaite. And nanggagalaite siyang maigi because God chose you eh. No? God chose you to diskomunyonan sila, tanggalan sila ng kakayahan at kapangyarihan, pasabugin lahat ng gamit na ginagamit sa'yo. Mga possible na gano'n. And ang pinakamahirap sa kanila ngayon, lahat ng binanad nila sa iyo, sila ngayon ang, alam niyo po kasi ang backfired is, hindi po to saktong kung ano yung binigay sa inyong dasal, anong ritual ginawa sa inyong dasal, ritual is, yun po ang babalik. Hindi. Multiple times po ang balik niyan. Okay? Multiple times po ang balik niyan sa kanila. Ang galing ng card. Yes, because they don't know who you are. Hindi nila alam, maybe yung kakayanan or kapangyarihan na meron ka, na since God shows you nga, is andito yung, hindi nila alam kung gaano, maybe andito na yung nasa mataas na antas ka, pero hindi nila alam kung ano ang kakayanan mo, no? Na para ikaw is kalugdan, no? Or pakinggan ng Panginoon sa mga iyong kahilingan. Yes. Spell word is namamayagpag. And if napapansin ko, no, especially sa mga social media accounts, no, if andito po parang feeling nyo parang walang movement, or maybe imbes na madagdagan ng mga followers ninyo, is andito po yung bumababa, no, is andito rin po yung cause niyan is spell word. Since ito po is magkasunod na bumaba, ano, there's a spell word, there's a social media ninyo. If possible, no, if wala naman po kayong mga shields, no, or enough energy na to, alam niyo yan, to, tawag doon, maglagay ng boundaries, no, energy to energy kasi yan, no, kahit po talaga sa social media is possible po na atakihin po kayo dyan, especially po kung nagpapakita na po ng mga katawan, ano, katawan, ng ano to, ng anong tawag doon, ng mukha. Okay, doon kayo lahat sa ano, kusina, dali, ang iingay na naman ng mga bunak-nak ko, diyan kayo. Okay, so nag-aaway sila dito sa sofa, mga aso ko, iba-iba lahi. Diba? Doon lang, balik doon. Ay, anak ng teteng. Ayun, so naghaharutan sila, so don't mind them na lang. Okay, saan pa ba ginagagalaitin ito? Even your amulets. Amulets, crystal, ano ba ito mga amulets? Like I know, like ano ba to, medallions, no, mga mutya, mga crystals or minerals na meron ka, nagagalaitin sila kasi lahat po sila activated na, no, or maybe lahat po ng mga crystals ninyo, especially mga crystals ninyo na nakakasama nyo all the time, no, is andito po yung nanggagalaite sila because of the amulets is hindi ka nila mapasok because of the medallions, no, yan. So ito pa pala nahulog. Yes, amulets. Ito actually ano to siya yung nag-clear or siya yung nag-cleanse, no, ito mga amulets mo na to, no, maybe meron kang pinasok sa bahay, maybe meron kang nilagay sa pinto, kwarto, banyo, kusina, ng mga amulets na alam mo magsisilbing protection, no? And that's why galit na galit sila kasi nga even yung energy na meron ka sa loob ng bahay, binigyan din nila ng dark energies. Maybe para magkalabo-labo kayo, magkaaway-away kayo, wala kayong ma-serve na pagkain, or maybe andito yung
parang deadmahan kayo to the max, na parang hindi kayo magkakakilala, nasa family, mga ganon. So, nang dahil dito sa amulets na to, nawala lahat. So, alam mo yung tipong naging magaan bigla ang ambience, no? Ang energy ng bahay niyo because of the amulets. Kaya siya nanggagalaite. Okay, so last 3 cards, ano pa pinanggagalaite nito? Then transfer, kukunin natin yung isang ganito, kalahati nito. Because you protect them. Sino ba itong mga pinoprotektahan mo na to? Aside sa mga chikiting patrol mo, aside sa mga what's this? Maybe mga amulets mo nga, no? Dahil nga sa you're protecting them, that's why andito yung mismo itong mga amulets mo na to, itong mga crystals mo to, itong minerals mo na to, itong mga santos mo na to, no, itong mga unseen na entities na sa iyo is giving you or sharing, no, their blessings, no, and you need also to share your blessings, no, or binibigyan ka talaga nila. Okay, so what's this, no? Itong no, ano itong no na to? So, for some of you, wala pong balance, no? So, kamusta naman? Extend ko lang ha, kasi may lumabas na no. So, kamusta naman ang balance? So, parang imbalance kayo. Ganun ang lumalabas. Kayo ay imbalance. Okay? So, we have empath, game over. Okay. So, yung pagiging hindi ka balanse sa buhay, now you're going to face this parang ipagkakaloob sa'yo yung tipong, kumbaga dati parang aligaga ka, parang hindi mo alam kung ano gusto mong unahin. Now is the time, no, na ipagkakaloob sa'yo kasi there's a game over here. And yung pagiging empath mo, maybe ito is isa rin to sa mga nakaka-apekto sa'yo. Yung kasi pagka-empath ka, is andito po yung even, no? Mga kausap mo lang sa chat, ganyan. Hindi lang po naapektuhan ka dahil sa narinig mo or dahil sa nabasa mo. It's also their energies is pumapasok din po or nararamdaman or na-absorb ninyo. So, even yan, maybe kasi there's a balance here. So, ngayon po malamang itong pagiging empath mo ngayon is you know now how to control or you know now how to balance everything pagdating sa ganito. So, everything is magiging, kumbaga, lahat ng mga spell works na ginagawa nila or lahat ng mga atake nila sa inyo now is game over. Kasi nga, nagbabackfire. So, now, andito na yung naiinis siya. Naiinis itong tao dito sa vision ko na ito na you are moving forward. No? You're now embracing talaga yung, ano tawag dito? Yung calling mo. No? And nandito yung magiging success ka talaga. And still you are the right path. So just be you. Sabi nga ng spirit, always just be you. And mapupunta ka sa right path lagi. Okay? So there's a success always. Okay, so tingnan natin kung ano pa. What else? So, hopefully, tomorrow makapag-reading po ulit ako or later. No? Oops. Okay. So, what else? Ano pa ba yung bakit siya nang gagalaite? Okay. You are the earth angel, I told you, diba? And all of your guides loves you. No? And your third eye is now awakening. Or andito po yung nag-activate na po talaga siya ng malala. Okay? So, andito na po yung talagang mas na-develop ang mga senses mo. Mas nagkaroon ng improvement. Maybe yung third eye mo, like especially sa mga pakiramdam, no, or sa pag-iisip as well. Yung crown chakra mo dito is buhay na parang nobody can parang fool you anymore, no. And dahil dyan is andito po yung talagang iyak na lang ang ginagawa nila kasi hindi na nila kaya, no, hindi ka na nila kayang pasukin, hindi na nila kayang
parang, ang tawag doon? Pagkaisahan ka? Or parang, maybe kasi itong gumagawa sa iyo is hindi lang yung isang tao. No? Maybe there's tatlo, apat, or group, mga ganyan. No? So now is, for sure, kasi bumalik din dito ang sick. No? So ito isa sa, okay. So ito nagduduro doon sa vision na to, yung gumaganon-ganon. No? Is, ito po yung talagang nagkaroon ng sakit. No? So, hindi lang basta backfired ang lumabas. I mean, backfired ang nangyari sa kanya in a way na masakit ang balakang, mga ganun, hindi. This is very sick. Okay? Very sick to. Because you're the power. Because you are Earth Angel nga eh. God chose you. And ibig sabihin, pag pinili ka ni God, and andito yung Earth Angel ka, hindi basta-basta ang role mo dito sa lupa. Hindi basta-basta ang mission mo. Malaking responsibilidad ang kahaharapin mo once you are naging ganito talaga. Earth Angel. Okay? So, now is, let's see kung ano ba yung mga nakaraang pinagdaanan nitong taong to, no? But, let's do this first. Para maayos natin ang isa pang reading. Okay, so as the Earth Angel, so tingnan natin kung ano mga gawain nila before, possible na ginagawa nila na sila ang nakakaranas mo. Yan natin. Kung ano yung nararanasan nila ngayon. Kung ano man ang bumaba dito, meaning, ito po yung nararanasan nila. Ano? Dami. Oops. Okay, pwede na ito. Okay. Ganun din, no? Halos same dun sa unang card natin kanina sa Oracle card, no? Which is nito na secret. Yung ginagawa nila sa'yo, now you know kung sino talaga ito, no? So now, andito ngayon yung parang kahit na alam mo na sila, isa dito naman yung pilit pa rin nilang tinatago yan, no? Pero you keep going no, na para malaman talaga yung totoo. Okay. So for some of you, isa karanas din ng abusive relationship, no? And ritual. And nag-astral to mga to talaga. Marunong to mag-astral, no? Or even kung hindi man sila ang mag-astral, is talagang meron silang mga guides din, no, na mga malalim po to malalim po tong reading na ito kasi ito po is about spiritual attacks na ultimo yung bangko, no, yung spirit niya is nagta-travel just to visit you, na siya mismo magsasagawa ng atake sa iyo. Okay? Kahit na ginagawa ka na ng ritual, kasi parang ang ritual na ginagawa sa iyo, minamani-mani mo lang. Sa ngayon you have a healing hand. No? May healing hand ka and you are from the ancient Egypt. No? So, ancestors mo is from there. That's why andito yung kung papapansin mo, ikaw is very religious. And again, still, andito pa rin yung confirmation ng puto na through social media ka binibira. Minsan, hindi rin maganda no? Hindi rin maganda sa buhay ang may social media. Sabay ganun. Anyway, so, financial, relationship, financial, is andito talagang ang gusto nito is gumapang ka. Or andito yung magkaroon ka ng kalituhan kung ano yung uunahin mo, ano yung priority. Pero noon, alam mo sa sarili mo kung saan ka mag-grow. But now, alam mo dito ka mag-grow, pero pilit mo pa rin nililihis ang sarili mo dito sa ginagawa mong to. And doon ka mag-focus sa kabila. Ngayon, hindi ka pa natatapos doon, gagawa ka na naman ng iba. So, ang dami mong gusto mangyari sa buhay mo na hindi mo naman natatapos. Okay? So, ang nangyayari ngayon sa'yo is parang talaga nagkaroon ka ng lack of ideas, mga gano'n.
But the good thing here is talagang na-discover mo siya. And, andito yung talagang now is, if mapapansin niyo po, there's a ground, no? Or there's an energy dito sa hands ninyo because, alam niyo po yun, hindi lang po to basta kakayanan na meron po kayo. As an earth angel nga po sinasabi ko sa inyo is marami po kayong role or marami kayong responsibility na gaganapin. Ang gagawin. Okay? So, make sure na yun po doon tayo, no? And make sure po na tayo ay humingi ng tulong sa Panginoon for the guidance of that. Okay? So, you also have, kung meron po silang mga, anong tawag doon, mga guides, no? Or gabay, mas ikaw, mas marami ka, mas malakas ka, kasi nasa Panginoon kayo. Yun po yung lagi niyong tatandaan. Sabihin na po natin na ganito, may iniinda po kayo mga spiritual attacks, no? Meron po, alam nyo meron kayo at hindi po, alam nyo hindi normal to. Then, andito po yung parang may mga doubts kayo. wag po nyo parang bigyan ng pag-aalinlangan ng Panginoon. Bakit? Kasi po ang Panginoon ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay? Kasi yan po mga devils na yan, ba't nagkaganyan yung mga yan? So, siya rin naman si God, no? Kaya siya rin ang, alam niya, ang pamamaraan, kung paano niya rin puputurin ng mga sungay, buntot at pakpak niyan. So, nasa kanila po yan, no? Pag hindi po, kaya kung papansinin niyo po ang mga demonyo, especially po sa mga pasapi, no? Especially po sa mga gamutan, bumabalik lang po yan, bumabalik, pasasapian, tatawagin ng demonyo, isusuka, no? Pero pabalik po uli. No? Kasi talaga naman pong ang mga demons is wala naman po talagang kamatayan yan. Wala pong kamatayan yan. No? So, po yan unlike na mga mangkukulam, syempre tao pa rin po yan na sinaniban na lang ng masamang spirito o ng mga demonyo. Pagka napatay po yung katutuan ng Muntinlupa, ng mangku, no? Lalabasan lang po yan ng masamang spirito. Lalabas lang po yung masamang spirito. Yung mga ganon. So, kumbaga, andito po yung ang pinaka-the best na para po talaga sila'y malusaw natin sa ating mga katawan. At hindi na po bumalik. Kung kayo po after nyo po nagpagamot or after nyo po nagpabaklas sa pag-ritual, kailangan nyo pong talagang magdasal araw-araw. As much as possible po. Kung wala naman po kayong mga amulets, no, or medallions, no, or even mga mutya or mga ganito, mga minerals or crystals, no, is andito po yung need nyo po talaga magrosaryo. Ang rosaryo po talaga is pinaka the best, no, para po lusawin ang mga demonyo na yan. Kung magagawa nyo po yan religiously o kahit na once a day, much better kung morning and evening, no. Pero pagka yan po ay hinawakan ninyo, tsak po ang kaligtasan ninyo, tsak po ang kagalingan ninyo. Pero wag po tayo magdasal ng rosaryo na basta lang makapagdasal ng rosaryo. Kailangan po syempre, pag tinawag po natin ang presensya ng mahal na Inang Birhen Maria, kailangan po nandun po yung galing po sa puso. Okay? So, and always po tayo, again, no, lagi pong humingi ng kapatawaran sa lahat ng ginagawa natin pagkakasala, maliit man yan o malaki. Kasi po talagang everyday, meron naman po tayo talagang pagkakasala. And lagi ko sinasabi sa inyo yan, kahit ako, nagkakasala po ako. Tao lang po tayo. Ako po hindi santo, hindi ako Diyos. So, nagkakasala pa rin po tayo. And kaya po kailangan talaga, everyday po is nagpe-pray tayo, ask forgiveness, and be thankful and grateful po sa mga nare-receive po natin mga blessings from God. And gusto niyo po talagang kayo gabayan ng Panginoon. Napakasimple lang po nun, no? Napakasimple lang po ng dasal na yun. No, rosaryo or even yung Ama Namin na bagay ng umeral, wahati sa sumasampalataya, gawin niyo po yan everyday. Then, sundan nyo na intentions ninyo. Napakadali lang po. Huwag nyo katamaran. Yung nga po pagbabrowse ng cellphone, inaabot kayo ng 2 oras at 3 oras. Yung nga paglalaro, inaabot kayo na maghapon. Diba? So, what more yung mga ganito? So, maging thankful po tayo sa araw-araw na re-receive natin. Yung pagising sa umaga is the best na po yun. Ibig sabihin po, meron pa tayong dapat gawin dito sa mundo. Kaya po tayo nagigising pa. Okay? So, there's hope. No, there's always hope sa araw-araw po natin. Okay? So, that's the reading and that's the, yan na po yung message, no? Yan na po yung vision, no? It's because of
nagba-backfire na po sa kanya, nanggagalaiti siya, kasi lahat ng kamalasan inaabot-abot na nitong taong to, na ginawa rin sa'yo, na ikaw din is inabot din ng malas, inabot ka ng mga kung ano ng karamdaman, atake, and now, they are now facing those consequences na rin. No? So, nasa kanila ngayon yan. And sa part mo, again, it's game over. Okay? So, be thankful to God. No? Be thankful to your guides, not your ancestors, sa lahat. Okay? So, that's it. And maraming salamat po sa inyo. And I keep on praying for your for the healing, and please continue to pray. Okay? So, maraming salamat and God bless.